Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si JTB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin saglit ito. Ito hong mag-amang Duterte, nakakaharbat daw po ng armas mula raw po rito kay Kibuloy. Ba, bang klase paano ho nangyari naman yon? Well, according nga po rito sa isang testigo kanina na nagsalita dito kay Rene. Ang sabi niya dyan, hinggil sa pagkuha umano ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte ng mga bag ng baril kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi niya sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang malalaking bag na ang laman po ay iba't ibang uri ng baril. Nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansyon niya. Okay? Minsan po, pumupunta rin doon si former President Rodrigo Duterte at former Davao Mayor Sara Duterte. Kapag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Okay. So ang tanong, yun bang bit-bit nila pag alis, baril pa rin kaya yung laman? Di ba? Hindi tayo sigurado eh. Sabi ni Harry Roque, yung post niya kaagad na dumaan sa wall ko, matanda na si Tatay Digong, para kayanin pang magbuhat ng isang bag na baril. Kaya nga nag-comment ako doon. Sabi ko, hindi naman po ngayong petsang ito ang tinutukoy nila. Natural ngayon, hindi na nga makahakbang. 'Di ba? Pagkatapos ng January 28, pagmumura-murahin si PBBM at lait-laitin at tawag dito, pagsigawang bangag noon, bangag pa rin hanggang ngayon. 'Di ba? Paglabas ng stage, binaakay na ng PSG niya, ng mga security guard niya. Hmm. Hindi po ito yung latest kasi yung mga taong nagrereklamo, ito po mga ilang taon na yung nakalipas. Panahon pa ng kalakasan ni Daddy Diggs. Yun po yung sinasabi nila rito. Kaya maling-mali yung tirada na naman ito ni Harry Roque. Pero wala pa siyang statement na vlog na nilabas tungkol diyan. Pero dito, what is alarming is tumutugma po ito sa statement ni Las Cañas, 'di ba? Na ito ah, dating Pangulong Duterte, nakakakuha ng armas diyan kay Kibuloy. Grabe, 'di ba? Yan yung talagang nakakatakot. Kasi isipin mo nagparehistro ng baril, halos 500 mga baril ang nagrehistro, puro si Bongo. Para kanino? Sa kay dating Pangulong Duterte. Hindi po kasi sapat na yung sabihin na you are recognized as automatically as a gun collector kapag lumagpas ka na ng mga ilan ba yun? 15 armas. Ayun na, daan-daan yung baril niya eh. Saan naman niya po pinagkukuha yun? Ayan, umaakma rito. 'Di ba? Kasi sabi ni dating Pangulong Duterte, binibigay sa kanya yun eh. Ay nako. Parang Epstein Island pala yung isla ni Cubes. 'Di ba? Kaya ho talaga dapat nako, nagkamali ho tayo talaga. Ah, na pinakinggan natin etong si Senator Amy Marcos nang inendorso etong si Daddy Diggs. Dapat pala pinanatili na lang yun sa Davao, 'di ba? Tapos ngayon ang napipinto na maging susunod na presidente yung anak, Aray. Tapos isang vice president si Amy. Naku, yari na. Tapos tayo lahat diyan. Good luck Pilipinas. Okay, so ito naman pag-usapan natin. Diyos ko po, kakakuha ng mga malalaking armas. Okay, so ito naman sa Senado. Okay? Ako magtanong ng mga Teka, tapos ka na. Yung kudetang namumuo. Yan, sa Senado. Oo. Ibig sabihin ng kulang-kulang, pwede hong itama. Pwede hong
kumpletuhin. Rules ano lang naman 'yan, um, mga rules lang naman 'yan, 'di ba? 'Yun lang naman ang mga kulang dun, and COMELEC, can provide. Sinabi na rin po 'yan ni Garcia, ni COMELEC chairman. Ngayon, ang lagi nilang sinasabi, eto raw pong, Senado, kapag natuloy raw po ang tiyatsa matatanggal daw sila sa trabaho, buburahin daw sila, 'di ba? At saka bakit gano'n, proseso ng Kongresong 'to, itchipuwera ang Senado. Kaya liwaliwanag doon, hindi naman sila iitchipuwera. So ngayon ito na po yung kanilang naging, galaw at, kanina nga po, i-final na nila 'yan. Mm, okey. So eto yun, RBH number 7, a resolution of both houses of Congress proposing amendments, dito po sa Articles, 12, 14, and, 16. Hmm. So kung ang, dun po sa mga nabasa ko, ito po ay kahawig na kahawig lang din nung, kung di nagkakamali, RBH number 2 noong 2020, yung nauna, nauna pa siyempre panahon pa ni Digong yun. Hmm. Parehong-pareho lang din. Kung ano yung hinihingi naman kasi talaga ng presidente na amyenda, kung bakit ba naman, di ko maintindihan, itong ating Kongreso, okay sa kanila. Maski dati pa, okay lagi sa Kongreso na i-update, itama ang ating saligang batas kasi na-determine na po ito ng mga eksperto. Di ba? Dapat ang kinukuha po kasi rito, mga eksperto po sa ekonomiya, hindi po yung mga opinyon ng mga kung sinong mga politiko, constitutionalist. Natural, di parang inamin nila na palpak sila. Kulang-kulang yung kanilang trabaho. Hmm. So hangga't maaari, didepensa nila yun. Ngayon, ang dapat pong ang kanilang mga ini-interview, yung may mga kinalaman po sa negosyo. Di ba? Eto si Gary Tives. Sabi niya rito ang Pilipinas daw po ang may pinakamahigpit na foreign ownership sa ASEAN. Sabi nito ni Gary Tives. Remove those from the constitution. Alisin niyo yung mga yan sa saligang batas. Tayo na lamang yung bansa dito sa ASEAN at maaaring sa buong mundo na meron pang taglay na ganyang klase ng kahigpitan sa saligang batas, which is the 60-40. Yan po yung sinabi nito ni dating, Finance Secretary Gary Tives. Eto matindi. From Canadian business sector. They're supporting the economic chacha. And the economic chacha, ito yung hinihingi rin po ni PBBM. Diba? Sabi niya dyan, the Joint Foreign Chambers of Commerce supports the easing of restriction of foreign direct investments wherever this is possible. Ng Canadian Chamber of Commerce dito po sa Pilipinas. Alam niyo ang dinidiscuss nga nito ni Kimbo at ng ibang mga kasama niya. Sabi nila dati tignan ninyo, gaano karami yung mga investments, yung mga foreign investments, yung mga pledges sa atin. Umabot ng mahigit mga 300. Palagi ganyan. Ilan yung pumasok? 4. Dati pa yun 4. So, bakit 4 lang? Ang idinadaing po kasi nila, etong ating 60-40. Sipin mo naman, magpapasok ng negosyo mga yan. Gagastos ng bilyon-bilyong dolyares. Tapos hindi nila mamamanage ang negosyo nila. 'Di ba? Hindi sila ang majority. Kasi nga, dayuhan lang sila. Ang laking pera nun, ipagkakatiwala mo sa ibang lahi. Anak ng putya. Mas wala naman ho yatang negosyante na malinaw ang isipan, 'di ba? Na basta-basta na lamang papayag lalo't hindi naman niya kilala pa ang isang bansa na nag-invite sa kanya at siya ay mag-i-invest, magdadala ng trabaho doon. Ano naman ngayon kung makapag-may-ari sila ng lupa? 'Di ba? Ang lagay nating restriction, yung merong mga kinalaman na baka magkaroon ng access, 'di ba, na may kinalaman po sa security ng ating bansa. Di doon sila bigyan ng restriction na hindi natin ito pwedeng ipanegosyo sa mga pribado na mga dayuhan. Dapat gano'n. Hindi yung Diyos ko po, conservatives, obsolete na. Pang 1935 pa yan. Na kung saan ang Pilipinas applicable pa yan dahil marami pa tayong resources.
'di ba? Okay pa yung ating supply ng bigas. Oh, ngayon, kamusta? May mga GOCCs pa tayong marami nun. Ngayon wala na. Iilan-ilan na lang, 'di ba? Kaya nagiging asa tayo sa mga importation. Hmm. Ngayon, anong ginagawa natin? Kailangan nating magdala ng trabaho sa Pilipinas. Makikita mo na nga lang po yan eh. Taon-taon, hindi ho nababawasan ang bilang ng mga OFWs. 'Di ba? Anong sakripisyo ginagawa ng mga yon sa labas ng bansa? Kung nandito yung hanap buhay, hindi na mag-aalisan yung mga yan. 'Di ba? So yun po yung gustong mangyari ng presidente natin. Yan rin naman ang gustong mangyari noon ni dating Pangulong Duterte. Kung bakit ba naman pagdating na ng panukala diyan sa lintik na Senado, deads. Sinabi ng isa, ayoko yan, di ko trip yung ganyan. Wala na, hindi na tuloy. Oh. Tama, dapat talagang i-abolish yung mga yan eh. Walang silbi. Matampuhin pa. Ito, from European Chamber of Commerce sa Pilipinas, pabor din po sila dyan sa economic chacha. Sabi rito, if the Filipino people decide to amend the Constitution, we would actually be in favor of removing the economic restrictions from the Constitution. Sabi po ni itong European Chamber of Commerce dito sa Pilipinas, si Florian. 'Di ba? Puro yung yung restrictions po eh ang inirereklamo nila. No. Ang Pilipinas naman, walang-wala na nga tayong maibigay na trabaho sa mga Pilipino. Diyos ko, ipaghihigpitan pa natin yan. Kung sakaling magsara sila ng kanilang negosyo rito, di ba? Kasi pwede ka gumawa ng batas doon eh, unless provided by law lang naman idadagdag nila ron sa may provision ng 60-40. So, ibig sabihin, yung isang foreign investor, tignan niyo yung nilalaman ng pakita ko sa inyo, yung first page ulit kanina. Ayan. Oh. Eto, Section 11, no franchise certificate or any other form of authorization for the operation of a public utility shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporations or associations organized under the laws of the Philippines. At least 60% of whose capital is owned by such citizens. Ang Filipino po ang may-ari dapat ng 60%. Ngayon, ito po yung idadagdag unless otherwise provided by law. So what does it mean? Simple lang. So ibig sabihin, pinananatili po nila rito ang 60-40 restriction. Maliban na lamang sa pinayagan ng batas. Paano papayagan ng batas? It is going to be like a tedious process. Di ba? Parang kumuha ka ng prangkisa. Eto mga mambabatas from both houses, di ba? Kailangan nilang isabatas ang investment, itong foreign investment na ito. Mariosep. Yun po yung gusto nilang mangyari dyan. Ito nga, nakakatawa nga po itong tignan nyo ha. Si Senator Tolentino, sabi niya, makakabuti sa sambayanan yung natural resources ng pag-aari ng mga Pilipino. Pero hahayaan ang mga may kakayahan na mamuhunan, may kapasidad na maghukay at magbigay ng benepisyo para sa Pilipinas na makagawa ng ganun. Okay? Okay tayo dyan? Ito ngayon si Coco Pimentel. Ayaw talaga nito eh. Mga dilawan talaga. Ayaw talaga nila yan. Nung araw pa yan. Sabi niya ang alam ko ayaw ng Senate na sumayaw ng cha-cha. Pero nung tinugtog na yung music ng cha-cha, pinalakas yung volume, di napasayaw din pala. Okay? Kasi naman kailangan nilang gawin talaga eh. My God. Si JV naman, sabi niya, too many problems to fix. Okay? Too many challenges that need attention. Early political bickerings and character change and charter change will surely affect goals and what has been laid down. Langhiya. Sinubukan na nga po ng presidente yung mga batas na sinasabi ninyo. No. 'Di ba na pabor naman daw sa mga dayuhan. And again, kung pabor yun, bakit hindi nagmamaterialize?
'di ba? Kasi kinihingi nila yung malinaw po talaga, yung nasa saligang batas, natanggal po talaga yung restriction, oo. Yun ang gusto nilang mangyari, may assurance. Eh, kung, wala nga namang assurance ang konstitusyon natin gano'n pa rin, 'di ba? Tapos may mag-dispute, patay na, natalo pa sa Korte Suprema, 'di kawawa yung negosyante. Masi-60-40, biglang lilitaw, lumabag sa batas. Isipin niyo 'yun. Okey, sabi niya rito, personally would rather concentrate on surmounting to these challenges, all about the timing. Well, I beg to disagree. Tagal na nating problema ang ekonomiya natin. Patagal na natin itong, sinasabi na dapat baguhin yung economic, provisions ng saligang batas. Oh, kapag wala sa puwesto 'tong mga 'to, pabor. Kapag nasa puwesto na, ayaw na. Bakit? From Risa, sabi niya, "I strongly, with all due respect, cautioning my colleague, the Chacha journey is treacherous, impractical, divisive, and unwise. Why are we attempting to solve our economic problems by creating another problem?" Paano alam niyo kailangan po nating sumugal na talaga, eh. Walang-wala tayo, eh, 'di ba? Ano 'to, aasa na lamang tayo sa pangungutang tapos, magpapataw tayo ng mga karagdagang buwis sa mga mamamayan. Naku, maling-mali ho 'yun, 'di ba? Dito Lapid, naku sabi niya, "Tiwala po tayo sa ating Senate President Mig Zubiri at pamunuan ng Senado na pangunahan tayo sa isang makabuluhang pag-aaral ng ating konstitusyon, kung saan ang interes ng bayan ang magiging pinakapangunahing konsiderasyon at batayan ng anumang magiging pasya ukol dito." Tax, lalim ng sinabi, from Aimee. Ang iniisip pa rin ng taong bayan, 'to trapong-trapo talaga, eh. Tingnan niyo, ang iniisip pa rin ng taong bayan ay yung presyo ng bigas. O ba't may magagawa ka sa presyo ng bigas? May magagawa po tayo sa stability ng supply. But when it comes to pricing, wala. Bakit? Mismo gobyerno ng Pilipinas, walang taniman ng palay, eh. Wala 'tong negosyo, 'di ba, na nagtatanim ng palay. Oh. So, ibig sabihin, totally dependent tayo sa presyo sa labas. At wala pong negosyante na nagpapalugi, 'di ba? Walang gano'n. Yan talaga mga profit-oriented talaga yan at yan din yung kanilang goal. Pero tignan niyo yung diskarte ni Amy rito, Ang iniisip pa rin ng taong bayan ay yung presyo ng bigas, gasolina, kung paano makakahanap ng trabahong maayos, yung pangkaraniwang cost of living issues, hindi yung masalimuot na usapin tungkol sa saligang batas. Naks. Ang tono ng sinasabi ni Senator dito ay ayuda. 'Di ba? Paayuda. Yan. Maibsan, ayuda sa pagkain, ayuda o subsidy sa gasolina. Ang tanong, kamusta? Umunlad tayo sa ganyan? Hindi ho. At hindi tayo uunlad sa ganyan. 'Di ba? Ang kailangan natin, nakakapag-produce tayo, hindi yung asa lang tayo. Style ni Amy rito, halatang yung tipong, yung political dynasty na traditional politician. Yan, ganyan po ang diskarte nila. Walang matibay na solusyon, puro ho band-aid. Ito, ang iniisip pa rin ng taong bayan ay yung presyo ng bigas, gasolina. Well, hindi ako. Dahil alam namin na walang magbabago diyan. Ah, dahil hindi tayo nagpo-produce ng gasolina. Ito pa, sabi ni Robin Padilla, "Napakagandang balita po ito para sa bayan. Magkakaroon na po ng bagong sigla ang ating ekonomiya tungo sa pag-unlad ng buhay ng mga Pilipino." Oh, very good. Kaya lang dapat sana 'di ba nung mga nakaraang araw, inanindigan ito, pinaglaban niya, diskusyon sa mga kapwa senador, 'di ba, na kailangan natin na magkaroon na ng pagbabago ng saligang batas. And after all, pag-upo pa lang niya, isinulong niya na 'yan. But it was rejected. Tapos ngayon na meron ang presidente na mismo ang nangunguna, 'di ba, supported ng House of Representatives.
O kayo na lang diyan sa Senado. Dapat si Robin, 'di ba, ay nanindigan po, ah, sa tama, hindi po doon sa may tama. Ay nako. Anggara naman, co-authored resolution na, itong, both houses, yung RBH number 6 proposing amendments. And then Senator Nancy Binay, forcing charter change without the benefit of any public dialogue is a wrong path to take. There should be more sectoral consultations. Ang puta, pandelay ka naman eh. Mag-e-election ng 2025, batitenga ito. Oo. Diba, alam niyo yung kasabihan na kapagka ayaw, eh, may ano, eh, may ano ba yun? Kapagka gusto, 'di ba? May paraan. Kapagka ayaw, eh, maraming dahilan. Sabi, there should be more sectoral consultations, more public hearings, and let's listen to the opinions of the common tao. But the dialogue should strictly focus on the economic agenda, bar none. Ibig sabihin, wala nang iba. Economic agenda lang. Yun naman eh, 'di ba? Yun rin naman ang gusto ngayon ng Kongreso. Oh, sabi ni Gatchalian, I have taken the position for the longest time to support discussions on amending certain provisions of the Constitution that would lead us to fully realize the economic potential of the country. Tama. Matagal na naman rin po siyang advocate ng pagbabago o tatama ng ating saligang batas. Yan po si Senator Win Gatchalian. Subiri, failed filed resolution yung number 6, yung RBH proposing amendment of the Constitution. Loren Legarda, co-author din yan. Joel Villanueva, ano naman kayang banat nito ni Boy OA? Huwag po nating linlangin ang taong bayan na kailangan natin ng tiyatsa. Ugags pala to eh. Diba? Para solusyonan ang problema ng lipunan. Hindi po ito ang sagot sa kumakalam na sikmura dialogue ni Aimee yan. Kawalan ng trabaho, sa parating na El Nino, at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Diba? Trapon-trapo eh. And like what I've said, dapat po ang ini-invite nila, etong may mga nalalaman po sa pagma-manage po ng negosyo. Eto, 'di ba? Ito yung mga ganito. Mga representante ng kanilang grupo, ng kanilang lugar. Ano yung problema? Bakit yung mga commitment hindi nagtutuloy, 'di ba? So diyan po dapat sila bumase ng adjustment na gagawin nila diyan sa saligang batas. 'Di ba? Napakaano lang ng ating mga senador eh. Masyado hong ninenerbiyos. Baka nga siguro sa pagkakita nila nito eh, abot-abot na naman ang nerbiyos nila. Ay nako, amoy na amoy ho yung mga galawan dito. Sa mga argumento, amoy na amoy ang galawan dito ng mga senador natin na senador para sa Ayuda Republic. Alright, so iwan muna natin yan. Okay, so tingin tayo ng mga comments. Okay, from Carlo Gamila. Well, JDB tayo walang-wala, pero sila meron. Kaya why they don't care, puro BS sila. Kaming mga nasa ibang bansa, gusto namin makauwi, but we can't. Yeah, and I understand. Diba? Gusto nilang laging hirap ng mga Pilipino eh. Para naman sa ano, syempre aalipinin nila mga sikmura ng mga Pilipino sa pamamagitan po ng mga ayuda. Yan. Okay, and ito from Baby Ruth. Ang ang Honda kaya umalis diyan sa Pilipinas kasi nainis mga Hapon, konting kibot, ang mga Pilipino hilig daw sa welga. Tama. Yan. Dito kasi sa atin too much democracy. 'Di ba? Gandang hapon rin. Magandang gabi po diyan sa inyo, Ligaya, diyan sa New York. Kamusta? Matindi pa ba ang snow? Okay, and Patrick
Lopez, carnival na eh. Oh, from JC Moss at Aquino Term Lapid. Okay, and Chris Bote, ginagawang tanga ni Aimee mga Pinoy. Lahat ng pangkaraniwang problema na sinasabi niya kayang solusyonan kung ang mga tao ay malaki ang buying power. Correct. 'Di ba? Paano magiging malaki yung buying power? Oh, eh di dumami yung trabaho rito, maging tawag dito, maging mas marami ang demand ng sa mga trabahante. O edi wala na, mag-uuwian na yung mga OFWs, 'di ba? Oh, diyan lamang po ang pagkaganyan. Siyempre malaki na yung buwis. Oh, ang gobyerno po pwede na po silang magbaba ng mga taxes ng mga Pilipino. Oh, kasi meron na silang ibang alternative na napagkukunan. Hey, from Lalaine, sabi niya, hindi uunlad ang Pilipinas hanggat may gahaman at lawless na mambabatas. I agree. Yan, gumawa na lang kayo ng movie sa Senate kasi mga artista karamihan sa inyo. Pwede rin, 'di ba? Ah, ano 'to, ikaw ba JDB, Maka Marcos? Hindi po, Maka Pilipino po ako. Okay, Suji Bell, kung puro ayuda ang ibibigay sa Pilipino, magiging tamad. Bigyan ng trabaho, tama, nang di umaasa sa ayuda. Ang tanong, paano bibigyan ng trabaho? 'Di ba? Kailangan ng gobyerno natin mag-invest. So meron tayong sovereign wealth fund, 'di ba? So dapat po mag-invest din ang ating gobyerno rito sa loob, no. Kung alin po yung mga kumikita na mga private businesses, 'di ba? Mag-invest diyan. Oh, kumikita sila, so mag-invest para kumita rin ang gobyerno. Hmm. Para pagka ganyan, malaki na yung pumapasok, pwede nang malesen unti-unti ng gobyerno yung ating mga buwis. Yan ang nagpapahirap eh. Hanggang kailan kami maghihirap dito sa ibang bansa? Kung tumanda na lang ba kami? Dahil pag uuwi naman kami, wala ding trabahong mapapasukan dyan. Kaya kayo mga senador, umayos kayo, huwag niyong harangin ang magagandang proyekto ni PBBM. Tama po, di ba? Eh sila sariling, pinakabalang sila ni Aimee. Naniwala na sila, natatanggalan tayo ng trabaho rito. Ay nako, from Tikbalang, stop exporting labor, 'di ba? Let's import investors. Tama, pero dapat po unti-unti 'yan. Hindi naman po puwedeng bibiglain natin 'yan, 'di ba? Papaano tayo makapag-import ng investors, ito lang lintik na economic provisions ng constitution natin, eh. Ilang taon na po, ilang dekada na 'yan na hindi maitama-tama. And I pray 'no, sa tulong at awa ng Panginoon, ngayon po maisakatuparan na 'yan. Okay, Smiling Grapes, lapit ng eleksyon, alam na natin sinong sipain sa Senate. Yeah, I agree. Okay, bobo rin ba Villanueva? Romulo Bumatay, mahina, inutil ang Senado. Puro politika kasi nasa utak eh. Bawal makapanakit ng kalooban. Keep going, sabi niya, feeling special. Mga senators, binabayaran kayo dyan para gumawa ng batas para sa pagpapaunlad ng bansa. Tama. Yan, ang dali lang naman intindihin, bobo lang sila talaga. Yan. 'Di ba JDB, si Dumdum ay isa sa mga nakikiusap sa pag-amend ng Constitution. Yep. Okay, and ito. Gusto ng mga senador na yan na naghihirap ang mga Pilipino para may makakabili sila ng boto sa next election. Yan po ay racket ng mga kung saan po talamak ang political dynasty. Nag-iipon po sila ng mga mahihirap and they want those people to remain as mahirap ang kalagayan. Kasi dikit-dikit ang bahay, hindi mo na kailangang lumayo pa para maraming ma-reach out, 'di ba? Do'n pa lang, oh, alagaan na nila. Oh, meron silang solid support, 'di ba? Okay, from Betchay, si Dumdum ay negosyante din. Yep. Patrick Lopez, Tives and Bantag for senator. Ayos. Okay, ibang klaseng kapatid. Oo, ibang klase ho talagang kapatid, 'di ba? Langya eh. Eto, gaya-gaya kasi mga pulpolitiko. Alam niyo, kababayan ko, ang Senado ay ginaya lang sa Amerika na hindi naman akma sa Pilipinas kasi napakaliit na, tama. At terrible po tayo sa pamumulitika. O eto ngayon, tignan yung power tripping, di ba? Ang totoo, marami ho silang panukalang batas.
Oo, na nanggaling po dito sa Senado, sa Kongreso. Naku, pagdating ng Senado wala, basura. Hindi nagma-materialize, inuupuan lang nila, 'di ba? Too much democracy is dangerous po 'yan. Kaya uupo sila para mangurap under the table, 'di ba? Daming, dito sa Taguig na ganyan, inaalagaan ng nasa depressed area, oh, 'di ba? Ano 'yan, solid base nila 'yan sa boto. Sabi nga ni Percy Lapid, tumpak lahat, Mark Villar, Tolentino, ah, yang isa, Ramos yung binanggit. Okay. Ayuda only the Philippines. Ayaw ni PBBM ang ayuda, gusto niya tayong mga Pilipino matutong maghanap buhay. Kasi palagi niyang, binibida tayo sa ibang bansa na masipag tayong mga Pilipino. I agree, pero ang atin naman niya kapagka gumala, ayuda ang ipinamumudmod. Ay naku. Okay, sige ho at, 1:30 na pala ng madaling araw ngayon, 1:13. Okay, so thank you po ulit kay, Marites Andrada. God bless po. Alright, so thank you so much mga kapatid. Kita-kits po ulit tayo bukas loobin ng Panginoong Diyos. Okay? Buyers, wala tulog na si Tina.